8 segundo. Yun lang ang kailangan para maging alamat sa rodeo arena. Pero ang 8 segundong yun parang buong buhay kapag nakasakay ka sa nagwawalang toro. Ang nakakakabog ng mga segundo habang kumakapit ang sakay sa mga dambuhalang ito ng kalamnan at litid sa bawat sandali. Ang sayaw sa pagitan ng buhay at posibleng kapahamakan ay inilarawan ng ilan bilang pinakamapanganib na 8 segundo sa mundo. Ang mga makapangyarihan at hindi mapagkakatiwala ang mga hayop na ito ay maaaring baguhin ang buhay ng isang sakay sa isang iglap. Sa episode natin ngayon, bibilangin natin ang 6 na pinakamapanganib na toro sa kasaysayan ng rodeo. Mula sa back of rates na 76% hanggang kay Michael Jordan ng bull riding at sa pinakamapanganib na toro sa mundo, ang mga kampeon na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa rodeo arena. Tulad ng dati, pinapayuhan ang mga manonood na mag-ingat. Ang bull riding ay hindi tulad ng ibang mga palakasan. Walang referee na pwedeng sumipol o mag-time out kapag tumindi ang laban. Tao laban sa hayop sa isang kapanapanabik na labanan na kahit ano pwedeng mangyari. Dahil dito, bawat sakay ay hindi lang pagsubok ng lakas, kundi pati tibay ng isipan at tapang laban sa pinakamalalakas na hayop sa mundo. Ngayon, kilalanin natin ang mga torong nagdala ng kaguluhan sa mundo ng rodeo. Unang-una, silipin natin si Little Yellow Jacket. Sa kabila ng pangalan, wala talagang maliit sa torong ito. May timbang na mahigit 1,700 pounds si Little Yellow Jacket ay isa sa pinaka-legendary na toro sa kasaysayan ng professional bull riders. May kasaysayan ang torong ito na nakatala sa pangalan nito. Hindi lang siya naging Professional Bull Riders World Champion Bull mula 2002 hanggang 2004, kundi siya rin ang unang toro na nanalo ng titulong ito ng 3 sunod-sunod na taon. Si Little Yellow Jacket din ang kauna-unahang buhay na hayop na na-induct sa North Dakota Cowboy Hall of Fame. Hindi ko alam noon na pwedeng ma-induct ang mga toro at cowboy hanggang sa nagsaliksik ako at ginawa ang video na ito. Ano ang nagpapaka-espesyal sa torong ito? Baka nagtatanong ka. Ang kasikatan at panganib ni Little Yellow Jacket ay dahil sa kakaibang lakas, hindi mahulaan na kilos, at matinding ugali bilang masungit na toro. Di tulad ng ibang toro na may paboritong galaw, si Little Yellow Jacket ay hindi kailanman umulit ng parehong kilos. Ang kakayahan niyang magpalit ng taktika habang sakay ang mga ngabayo ay nagdagdag ng hamon sa mga sumasakay dahil kailangan nilang maging alerto at mabilis tumugon sa bawat galaw niya. Ito ang dahilan kung bakit kahit nakasali siya sa mahigit 70 professional bull riders events, 15 lang ang matagumpay na pagsakay mula sa 73 pagtatangka. At ginagamit ko talaga ang salitang pinayagan dahil madalas parang si Little Yellow Jacket mismo ang pumipili kung kailan niya hahayaang makakapit ang mga ngabayo ng buong 8 segundo. Simple lang ang patakaran sa pagsakay sa toro kahit hindi madali. Magsisimula lang ang timer kapag tuluyang lumabas ang toro sa kulungan gamit ang balikat sa pagtulak ng gate. Dapat hawakan ng sakay ang lubid ng toro gamit ang isang kamay at ang kabilang kamay ay nakataas. Kung mahawakan ng sakay ang toro o sarili nila bago mag-8 segundo, walang puntos. Bawat pagtatangka ay may oras hanggang mahawakan ng sakay ang lupa o toro gamit ang malayang kamay. Para pumasa, dapat makasakay ang sakay ng 8 segundo habang tuloy-tuloy ang pagpadyak. Kung di makapanatili ng sakay sa 8 segundo, walang puntos matatanggap. Ang pinakamataas na score sa bull riding ay 100, 50 puntos sa sakay at 50 sa toro. Hinusgahan ng mga hurado ang mga sakay base sa kanilang kakayahang manatiling kontrolado. At ang mga toro naman ay binibigyan ng puntos base sa kung gaano sila kaagresibo at kawalang stabilidad. Para maging patas ang laban, kung makabunot ang sakay ng toro na kalmado at hindi masyadong ganado sa araw na iyon, binibigyan sila ng pagkakataong sumakay muli. Alam mo yon, may mga araw sa trabaho na wala talaga tayo sa mood. Ang 8 segundong sakay ay sumusubok sa kasanayan, atletisismo, kontrol, lakas at tapang. Ito ang bull riding. Malaki ang ambag ng matipunong katawan at likas na lakas ni Little Yellow Jacket sa kanyang pagiging dominante dahil kaya niyang lumikha ng matitinding puwersa sa bawat sipa na nagpapalipad sa mga sakay niya sa arena. Kilala ang estilo ng pagsipa niya sa biglaan at malalakas na talon at pag-ikot na madalas nagpapalipad kahit sa mga sanay na sakay bago nila malaman ang tumama sa kanila. Bawat sakay kay Little Yellow Jacket ay isang matinding labanan ng talino at tibay. Sinusubok ang galing ng sakay hanggang sa sukdulan.
Ganito inilarawan ni Gaffney, isang batikang pro bull rider, siya. May puso siya ng isang kampeon. Palagay ko, likas na ganoon siya, buo at kumpleto sa lahat ng aspeto. Sumisipa siya, tumatalon, mabilis magpalit ng direksyon at mas matindi pa sa kahit anong toro na nakita ko. Si Little Yellow Jacket ay nakakapanakot na agad ng mga sakay kahit bago pa sila sumampa sa likod niya. Ang matatalim niyang mga mata at ang paraan ng kanyang pagdadala sa sarili ay malinaw na nagsasabi na hindi siya dapat balewalain. Ang ganitong psikolohikal na bentahe ay kadalasang nagpapababa ng kumpiyansa ng mga sakay at naaapektuhan ang performance bago pa magsimula ang pagsakay. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya'y iginagalang at kinatatakutan bilang makapangyarihang toro sa esport. Ang nagpatibay talaga sa kanyang alamat ay ang performance niya sa tinuturing na pinaka-iconic na sakay sa kasaysayan ng karera ng toro, ang $1 Million Ride, taong 2003 na. Si Little Yellow Jacket ay biglang sumikat at kilala na agad dahil sa kanyang matinding presensya sa rodeo circuit. Sa panahong ito, nakilala na siya bilang isang toro na hindi dapat maliitin. Ang kanyang pabago-bagong ugali at lakas ang dahilan kaya siya naging alamat na binabantayan sa Professional Bull Riders Finals sa World Arena sa Colorado Springs. Sobrang sumikat siya kaya't isang espesyal na hamon ang inilaan para sa kanya. Simple lang ang hamon pero nakakatakot. Si Chris Cybers, isa sa pinakamahusay na bull rider ng kanyang panahon, ay susubok manatili kay Little Yellow Jacket ng 8 segundo. Kung magtatagumpay siya, mananalo siya ng $1 milyon. Punong-puno ng kasabikan ang arena, puno ng tagahanga na sabik sa sagupaan ng mga higante. Itinapat si Little Yellow Jacket kay Chris Shivers, 2 beses na Professional Bull Riders World Champion, na 4 na beses nang nabigong masakyan siya. Pagkabukas ng gate, sumabog si Little Yellow Jacket sa arena nang may matinding bangis at lakas. Kahit ginawa ni Chris ang lahat ng kanyang makakaya, gamit ang lahat ng kanyang galing at karanasan, ipinakita ng toro ang kanyang tatak na lakas at liksi. Nasa gilid ng upuan ang mga tao, habang pinapanood si Chris na lumaban para manatili sa ibabaw ng umiikot na hayop. Akala nila ito na ang pagkakataon na tuluyang mapagtagumpayan ni Chris ang hindi matitinag na toro. Pero hindi urong si Little Yellow Jacket. Sa isang malakas na sipa, pinatalsik niya si Chris sa ere at bumagsak ito ng malakas sa lupa. Kitang-kita na natakot si Chris pero hindi siya nasaktan. Ang toro, na hindi pa kontento sa pagtapon sa sakay, ay lumingon at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa arena bago siya naipon ng mga tagapamahala. Sa kabila ng insidenteng ito at iba pa, iniwan niya ang pinakamagagaling na sakay na kumakain ng alikabok. Si Little Yellow Jacket ay naging bituin sa rodeo circuit hanggang sa kanyang pagre-retiro. Nag-iwan siya ng pamana ng lakas, panganib at isang hindi malilimutang bakas sa esport ng bull riding. Pinaghalo ng kanyang pagtatanghal ang kagandahan at takot na pumupukaw at nagpapakilabot sa mga manonood at sakay ng toro. Pero si Little Yellow Jacket ay hindi lang ang tanging toro na sumikat dahil sa kanyang pambihirang lakas at hindi mahulaan na ugali. Ang susunod nating toro ay kilala bilang ang Michael Jordan ng bull riding. Si Dillinger, bilang alamat at mabagsik na kalaban, ay isa sa pinakadakilang toro sa kasaysayan ng Professional Bull Riders. 2 beses niyang napanalunan ang Professional Bull Riders World Championship at may mga kasaysayan ding nagawa sa kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay nagdulot ng takot sa puso ng kahit na ang mga pinakasanay na sakay sa Professional na Bull Riders, Professional Bull Riders Circuit, lalo na dahil sa 2 dahilan, panganib at hindi inaasahang kilos. Dahil sa kanyang nakakatakot na presensya at katawan na tila sumisigaw ng karahasan sa bawat hibla ng laman, ang kanyang kakayahan ay malayo ang agwat kumpara sa mga karaniwang rodeo bulls. Simula pa lang, si Dillinger ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ang kanyang kapansin-pansing itsura, itim ang balahibo, puti ang muka at tiyan, at may kakaibang baluktot na sungay sa kanang bahagi na katamtaman ang laki, ang nagpatangi sa kanya sa paningin ng lahat. Ngunit ang kanyang kakayahan ang nagpatunay ng kanyang mapanganib na ugali. Pinangalanan siya mula sa kilalang Amerikanong gangster na si John Dillinger at pinatunayan niya ang pangalang ito sa pamamagitan ng pagiging isang mabagsik na puwersa sa arena. Halos 2,000 libra ang kanyang timbang. Mas malaki siya kaysa sa karamihan ng mga elitistang toro. Pero dahil sa liksi niya na parang magagaang toro, naging mahirap siyang sakyan. Ang mga tampok sa karera ni Dillinger ay puno ng mga sandaling nagpapakita ng kanyang panganib. Dahil sa lakas ng talon at matutulis na liko niya, bawat sakay sa kanya ay nagiging kapana-panabik na laban para sa kaligtasan.
Alam ng mga sakay na nabunot si Dillinger na hindi lang sila basta sasabak sa karaniwang 8 segundong pagsubok, kundi isang matinding hamon sa kanilang mga hangganan. Patunay ng kanyang husay ang pagpapatalsik niya ng mahigit 86% ng sakay sa 51 laban sa kanyang karera. At ang banta na dala niya tuwing pumapasok siya sa chute. Lalong lumaki ang reputasyon ni Dillinger dahil sa kanyang malalaking pagtatanghal. Sa 2,001 professional bull riders, Bud Light Cup World Finals, bahagi siya ng isang sakay na nakakuha ng 965, isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng professional bull riders. Ipinakita ng sakay na ito hindi lang ang kanyang lakas at pagiging hindi mahulaan, kundi pati na rin ang matinding hirap na nararanasan ng mga sakay kapag sinusubukan siyang talunin. Ang mga ganitong sakay ang naglagay kay Dillinger sa kasaysayan ng professional bull riders. Naalala siya hindi lang sa puntos kundi sa matinding hamon at panganib nito. Mas mapanganib ang kanyang estilo ng pagsipa. Hindi tulad ng ibang toro na maaaring may predictable na galaw. Si Dillinger ay kayang magbago ng taktika sa gitna ng sakay. Naglalagay ng mga paikot na halos bali ang likod at matataas na sipa na nagpapalito sa mga sakay. Dahil sa pagiging hindi mahulaan ni Dillinger, halos imposibleng maghanda sa pagsakay sa kanya kaya tumataas ang panganib tuwing may cowboy na sumasakay. Ang pisikal na lakas ng kanyang pagpapakita na pinagsasama ang matinding puwersa at hindi inaasahang mga galaw ay nagdulot na kahit ang pinakamagagaling na sakay ay madalas na napapalipad sa ere. Itinapon ng toro, iyan ang sumasalamin sa likas na panganib ng esport na ito. Pero sa kabila ng agresibo niyang pagwawala sa arena, ang ugali ni Dillinger sa labas ng kompetisyon ay lubos na magkaiba. Kilala siyang parang alagang hayop sa Harrington Ranch sa Texas. Ang mahinahon niyang ugali sa labas ng laban ay taliwas sa matindi niyang pagiging palaban kapag nasa aksyon. Ang dalawang ugaling ito ay bihira at kahanga-hanga kaya mas naging kapanapanabik siyang panoorin at nadagdagan pa ang alamat sa kanya. Puno ng paggalang at matinding panganib ang mga kwento ng mga sakay na humarap kay Dillinger. Ilang nangungunang sakay, kabilang ang world champions, ay may kwento ng muntikang hindi makaligtas at matitinding laban sa halimaw na ito. Ang kanyang patuloy na mataas na pagganap sa paglipas ng panahon ay lalong nagpapatibay sa kanyang pagiging alamat sa mundo ng rodeo. Taong 2017, isa kang rodeo rider na sabik magpakitang gilas at gumawa ng pangalan sa karera ng toro. Pagdating mo sa arena at nakita ang torong napunta sa iyo, bigla kang ninerbiyos. Siya si Sweet Pro's Bruiser, ang torong iniiwasan ng bawat sakay. Si Sweet Pro Bruiser ay simbolo ng paghanga at respeto sa bull riding. Namumukod tangi bilang 3 beses na professional bull riders, world champion at 2017 Professional Rodeo Cowboys Association Bucking Bull of the Year. Si Bruiser, na may back-off rate na 78.5%, ay kilala sa konsistensya at lakas. Kaya isa siya sa pinakamahirap sakyan na toro sa profesional na sirkulo. Habang naghahanda ka, tumitindi ang tensyon at sabik ang mga tao sa paligid. Alam nilang makakapanood sila ng panibagong posibleng obra mula kay Bruiser. Kaya huminga ka ng malalim at inisip mong mabuti ang iyong estratehiya. Inaral mo ang mga nakaraang pagsakay ni Bruiser, pinansin mo ang kanyang mga pattern at tiempo. Bumukas ang gate at biglang sumabog sa aksyon si Bruiser. Ginamit niya ang malalakas niyang hulihang paa para tumalon pataas at ramdam mo ang lakas niya. Umiikot at lumiliko siya nang may kasiguraduhan, bawat galaw ay kalkulado para mawalan ka ng balanse. Mahigpit ang kapit mo, nakatutok sa pagpapanatili ng iyong balanse, pero may ibang plano si Bruiser. Naramdaman mo agad ang mas malakas na pag-uga ng sumipa si Bruiser, higit pa sa dati mong naranasan. Nadulas ang kapit mo at bago ka pa makareak, nasa ere ka na. Parang bumagal ang oras habang lumilipad ka sa ere, mabilis na lumalapit ang lupa para salubungin ka. Malakas ang bagsak mo, nawalan ka ng hangin. Medyo hilo, agad kang tumayo, mas sugatan ang dangal mo kaysa katawan. Si Bruiser, na puno pa rin ng enerhiya, nagmamartsa sa paligid ng arena, ipinapakita ang kanyang pagiging dominante. Agad siyang pinalibutan ng mga tagapamahala, pero malinaw ang mensahe. Si Sweet Pro's Bruiser ay nananatiling isa sa pinakamahirap sakyan na toro. Ang dahilan kung bakit napakadelikado ni Bruiser ay kung paano niya inaalog ang mga sakay niya. Hindi tulad ng maraming toro na umaasa lang sa lakas o hindi inaasahang galaw, ang teknik ni Bruiser ay pinino. Pinagsasama niya ang matataas na sipa at malalalim na bagsak para epektibong mapabagsak ang mga sakay. Kahit na sinusubukan nilang kumapit ng walang pag-asa, alam ng mga sakay na kaharap si Bruiser na mabigat
at hindi mahulaan ang kanilang kalaban. Sa bull riding, ang mga toro tulad ni Sweet Rose Bruiser ay espesyal na inaalagaan at sinasanay para sa lakas, liksi at galing sa pagsipa. Kadalasan, bahagi sila ng mga espesyal na breeding program na layuning makapagpalahi ng mga toro na may tamang pisikal at ugali para sa e-sport. Ang mga torong ito ay sinadyang palakihin upang maging hindi mahulaan at agresibo na siyang nagpapadagdag sa kasabikan at hamon para sa mga sakay. Brute, ang mga katangiang nagpasaya kay Bruiser bilang toro ay siya ring dahilan ng kanyang pagiging delikado. Ang lakas ng kanyang sipa ay kayang magdulot ng matitinding pinsala tulad ng bali ng buto, pagkakalog ng utak at panloob na sugat. Ang bagsik ng pagkakatapon mula sa isang napakalakas na toro ay madalas nagreresulta sa pagbagsak ng mga sakay ng malakas sa lupa, na naglalagay sa kanila sa panganib ng bali ng buto at iba pang malulubhang pinsala. Ang kakayahan niyang umikot at magliko nang hindi inaasahan ay nagdagdag pa ng hirap dahil hindi madaling mahulaan ng mga sakay ang kanyang mga galaw. Bukod pa rito, ang pagiging palaging mahirap sakyan ni Bruiser ay nangangahulugan na kailangang nasa pinakamagaling na kondisyon ang mga sakay. Para magtagal sa ibabaw, tumataas ang tsansa ng aksidente at pinsala. Kahit marami siyang natatanggal sa likod, si Bruiser ay kilala ring hindi nagdulot ng malalalang pinsala sa mga cowboy na naitala. At ito ang isang katangiang nagtatangi sa kanya sa isang e-sport na napakataas ng panganib ng pinsala. Mahusay na tinatahak ni Bruiser ang manipis na linya, lalong pinatitibay ang reputasyon niya bilang iginagalang nakakompetensya sa mga sakay at tagahanga. Sa mga kilalang sakay na humarap kay Bruiser, namumukod tangi si Jaggy B. Manny. Si Manny, isang alamat sa sarili niyang paraan, ay isa sa iilang matagumpay na nakasakay kay Bruiser. Naabot niya ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng kombinasyon ng galing, karanasan at marahil kaunting swerte, lalo na't mataas ang bilang ng mga natatanggal ni Bruiser sa likod niya. Kulang ang swerte para masakyan mo ang susunod na toro. Hindi, kailangan mo ng tulong mula sa Diyos mismo para masakyan siya. Deeping. Tejanta, isa sa mga nangungunang 10 bucking bulls sa lahat ng panahon, na itakda na ni Tejanta ang kanyang pangalan sa rodeo kasama ng mga alamat tulad Nina Bodacious at Voodoo Child. Nakuha niya ang Professional Rodeo Cowboys Association Bucking Bull of the Year noong 2003 at 2004, patunay na isa siya sa pinakamalalakas sa arena. Tinaguri ang Golden Touch na mukod tangi si Tejanta dahil sa lakas, lahi at husay sa pagpapakita. Siya lang ang nag-iisang anak ng likod ni Tejanta, isang toro na napakabangis. Ipinagbawal siya ng Professional Rodeo Cowboys Association dahil sa mapanganib niyang asal sa labas ng chutes. Sa kabila nito, ginamit ni Tejanta ang bangis ng kanyang lahi sa mas nakatutok na paraan. 3 beses lang siyang nasakyan sa buong karera niya sa rodeo, at nagtala siya ng kamanghamanghang record na 49 na back-off sa 52 na pagtatangka. Hindi siya kailanman nabitawan ng isang kaliwete. Chad Hutzel ng Big Bend, tinawag ni Rodeo si Tejanta na kahanga-hanga at isang pambihirang pagkakataon na lampas sa inaasahan. Siya lang ang guya mula sa toro na di namin planong paramihin, pero naging atletang tunay si Tejanta, malakas at eksakto. Sumasabog siya mula sa kulungan, umiikot, sumisipa at tinatanggal ang mga sakay mula sa kanilang pagkakakapit. Kapag umingay ang mga gate sa simula, alam niyang oras na para magpakitang gilas at gustong-gusto niya iyon. Ibinahagi ni Hutzel na kitang-kita ang galing ni Tejanta noong 2002 National Finals Rodeo, kung saan nakaharap niya si Jason McLean sa isang di malilimutang laban. Nanatili si McLean sa ibabaw para sa kahanga-hangang 71 point na sakay, isa sa 3 matagumpay na sakay laban kay Tejanta. Ngunit ang mga ganitong tagumpay laban sa kanya ay bihira lamang mangyari. Mas madalas, nararanasan ng mga sakay ang matinding takot dahil sa kanyang malakas na puwersa at taktikal na pagwawala na kadalasan ay nagbibigay sa kanya ng higit sa 45 puntos. Bawat paglabas ni Tejanta sa arena ay isang matinding karanasan para sa mga sakay at manonood. Ipinapakita ang isang toro na bawat pagwawala at ikot ay puno ng lakas na kayang magpatalsik ng sakay. Sa kabila ng katigasan ng ulo ni Tejanta, hindi siya kailanman nagdulot ng malalaking pinsala sa alinman sa kanyang mga sakay. Bagamat magaling siya magpatalsik ng sakay, karaniwan namang wala sa estilo niya ang mga galaw na maaaring makasakit ng matindi. Sa halip, ang kanyang pagwawala ay malinis, ngunit napaka-epektibo, patunay ng kanyang lakas at galing, hindi dahil sa kagustuhang manakit. Ang aspetong ito ng kanyang karera ay malaki ang naging ambag sa pagkakabilang niya sa mga nangungunang toro.
Ang kanyang kakayahang patuloy na mapabagsak ang mga sakay nang hindi nagdudulot ng matitinding pinsala ay nagdadagdag ng lalim sa kanyang pamana. Ipinapakita rito ang toro na profesional ang asal tulad ng mga atletang hinarap niya. Isang toro ang humamon sa mga cowboy na tapatan ang kanyang lakas nang hindi sumusobra sa kalupitan. Bagamat hindi nagtagal ang kanyang panahon sa liwanag ng entablado. Ang kanyang ambag sa diwa ng kompetisyon ng esport at ang kanyang pamana bilang isang nangungunang kakompetensya ay dahilan kung bakit siya ay isang torong hindi malilimutan, hindi lang dahil sa panganib na dala niya, kundi dahil sa diwa ng kompetisyon na kanyang isinabuhay. Ngunit pagdating sa hirap sakyan, ilan lang ang torong makakatapat sa alamat na si Bushwhacker. Ang torong ito ay kilala bilang isa sa pinakamahirap na toro sa rodeo arena. Ang reputasyon ni Bushwhacker bilang mahirap sakyan ay hindi lang dahil sa kanyang lakas, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang magbigay ng psikolohikal na presyon sa mga kalaban. Sa 66 na pagtatangka sa kanyang karera, 3 beses lang matagumpay na nasakyan si Bushwhacker, na may back-off rate na 76.5%. Ang katotohanan ito ay sapat para takutin kahit veteranong sakay. Sikat si Bushwhacker sa lakas at bigla ang galaw. Kayang baguhin ang estilo ng pagwawala agad. Kaya nahuhulog ang mga sakay na akalay alam na nila ang diskarte niya. Namumukod tangi ang karera ni Bushwhacker dahil sa record-setting na performance at sunod-sunod na pagpapahulog ng mga sakay. Isa sa mga pinakakilalang tagumpay sa kanyang tanyag na karera ay ang Professional Bull Riders record na 42 sunod-sunod na pagpapahulog ng mga sakay, patunay ng kanyang husay at ng hamon na dala niya sa mga sumasakay. Nagsimula ang sunod-sunod na tagumpay na ito matapos magtagumpay si Tiago Paggiotto na masakyan si Bushwhacker noong Oktubre 2009. 4 na taon matapos ang sakay na iyon, nanatiling walang tumalo kay Bushwhacker. Noong Agosto 2013 sa isang event sa Tulsa, Oklahoma, nabasag ni Joseph Benedict Manny ang sunod-sunod na tagumpay ni Bushwhacker matapos makakuha ng 75.25 puntos at wakasan ang pagiging walang talo nito sa mga sakay. Pinagtibay ang kanyang alamat dahil sa 3 sunod na pagkapanalo bilang Professional Bull Riders World Champion Bull noong 2011, 2013 at 2014. Naitabla niya ito sa isa pang mahusay na toro na si Little Yellow Jacket para sa sunod-sunod na mga titulo. Ang tuloy-tuloy niyang pagganap ang nagpatibay sa kanyang pamana bilang isa sa pinakamahirap at pinakakilalang toro sa kasaysayan ng profesional na bull riding. Ang lakas at liksi ni Bushwhacker ang pangunahing dahilan ng kanyang pagiging alamat. Ang kanyang mga galaw ay hindi pa bigla-bigla, kundi pinag-isipan at malakas, mabilis na kayang magpabagsak kahit sa bihasang sakay. Malaking pisikal na hamon ang manatili sa ibabaw ni Bushwhacker at bawat pagsakay sa kanya ay patunay ng tibay ng tao at lakas ng toro. Ang kanyang kakayahang mapanatili ang mataas na antas ng pagganap sa buong kanyang karera ang naglagay sa kanya sa sentro ng mga usapan tungkol sa mga pinakadakilang bucking bull sa lahat ng panahon. Gayunpaman, mas kaunti ang malulubhang pinsalang naidulot ni Bushwhacker kaysa kina Bodacious at iba pang kilalang toro. Ang kanyang estilo ng pagwawala, bagamat agresibo at napaka-epektibo sa pagpapabagsak ng mga sakay, ay hindi naman kilala sa malisyosong intensyon o mga partikular na mapanganib na galaw na makikita sa iba. Nakatuon ang kanyang teknik sa lakas at eksaktong galaw, kaya mabigat siyang kalaban pero hindi siya ang pinakadelikado sa kasaysayan ng esport. Ang titulong pinakamapaminsalang toro ay napunta sa itinuturing na pinakamapanganib na hayop na kailanmay lumaban sa arena. Bodacious madalas na tinuturing bilang pinakamapanganib na toro sa mundo. Si Bodacious ay isang alamat sa kasaysayan ng rodeo na ang pangalan ay nagdadala ng respeto at takot. Ipinanganak noong 1988 at inalagaan ni Sammy Andrews. Agad sumikat si Bodacious sa rodeo dahil sa laki, lakas, at lalo na sa agresibo niyang estilo ng pagwawala. Hinamon niya maging ang pinakabeteranong mga cowboy. May taas na 5'11" at bigat na halos 1,700 libra si Bodacious ay may mas mataas na back-off rate kaysa karamihan ng kanyang kasabayan. Pero ang totoong nagpadelikado sa kanya ay hindi dami ng sakay na naitaboy niya, kundi kung paano niya ito ginawa. May kakaiba siyang galaw,
tatalon sa ere at marahas na ibabalibag ang ulo pabalik. Madalas nabibigla ang mga sakay kaya nagkakaroon ng malalalang pinsala. Ang mga sakay na nadaplisan ng galaw na ito ay kadalasang natatapon paabante at napapalo ang mukha sa malaking ulo o sungay ng toro. Ang galaw na ito, na tinatawag na bow gouge, ay nagdulot ng ilan sa mga pinakakakilakilabot na pinsalang na itala sa bull riding. Ang karera ni Bodacius mula 1,972 hanggang 1,975 ay nagustuhan ng mga tagahanga at kinatakutan ng kalaban. Pinarangalan siya bilang Professional Rodeo Cowboys Association Bucking Bull of the Year noong 1,974 at 1,975 at napanalunan din niya ang Professional Bull Riders World Champion Bull title noong 1,975. Kahit maikli ang karera niya, malaki ang naging epekto niya sa sport. Sa 135 beses na sinubukang sakyan si Bodacius, 8 lang ang nagtagumpay, patunay kung gaano siya kahirap at delikado. Isa sa mga pinakakilalang pinsalang dulot ni Bodacius ay nangyari kay 4 na beses na kampeon sa mundo na si Taft Hediman noong 1,975 Professional Bull Riders World Finals. Matagumpay na nasakyan ni Hediman si Bodacius noong 1,973. Sa rematch nila noong 1,975, sobrang nagwala si Bodacius kaya natamaan ng ulo niya ang mukha ni Hediman. Dahil sa lakas ng tama, nabasag ang lahat ng pangunahing buto sa mukha ni Hediman sa ibaba ng mata kaya kinailangan ng 13 oras na reconstructive surgery at 5 titanium plates para maayos ang pinsala. Hindi na naibalik ni Hediman ang pang-amoy at panlasa matapos ang insidente. Kahit lumipas ang 7 linggo. Muling umatake si Bodacius sa National Finals Rodeo sa pagkakataong ito laban kay Scott Breding. Dahil alam ni Breding ang reputasyon ni Bodacius, nagsuot siya ng hockey mask para sa dagdag na proteksyon. Ginamit pa rin ng toro ang pagulos ng ulo kaya nabali ang kaliwang eye socket ni Breding. Kahit may mask siya. Ang pagsakay na ito ang nagbigay kay Bodacius ng reputasyon bilang pinakamapanganib na toro sa lahat ng panahon at naging dahilan ng kanyang pagreretiro bilang may-ari niya. Nagpasya si Sammy Andrews na masyadong mataas ang posibilidad ng toro na magdulot ng matinding pinsala, isang panganib para sa mga sakay. Matapos magretiro, naging pangunahing atraksyon si Bodacius sa rancho ni Andrews sa Texas at binibisita ng mga tagahanga. Hindi lang siya basta toro, kundi isang simbolo ng sukdulang hamon sa bull riding. Ang kanyang pamana sa esport ang nagdala sa kanya sa Pro Rodeo Hall of Fame noong 1,971 taon bago siya pumanaw dahil sa komplikasyon ng pinsala. Malaki ang naging impluwensya ni Bodacius kahit tapos na ang kanyang buhay. Madalas siyang nababanggit sa mga talakayan tungkol sa kapakanan ng mga hayop sa rodeo dahil sa kanyang lakas at sa mga pinsalang naidulot niya na nagbubukas ng mga tanong tungkol sa balanse ng esport at kaligtasan. Nagpapatuloy ang kanyang pamana sa mga inapo na nagmana ng ilang katangian niya at tumutulong sa pag-unlad ng pag-aalaga ng hayop para sa rodeo. Sa popular na kultura, si Bodacius ay sumasalamin sa diwa ng rodeo, pagsubok ng tapang, galing at pagkaligtas sa matitinding hamon. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa panganib, kundi pati sa respeto at paghanga sa mga kahanga-hangang hayop na ito. Si Bodacius ay nananatiling isang alamat, hindi lang dahil sa takot na kanyang naidulot, kundi dahil sa kanyang paghubog kung ano ang ibig sabihin ng maging isang tunay na ikon sa mundo ng rodeo. Ang pagharap sa torong ito ay patunay ng tapang at determinasyon ng mga sumasakay sa rodeo. Ang mga hayop na ito ang nagbigay hugis sa esport at nagtulak sa mga sakay lampas sa kanilang hangganan. Hindi labis tawaging pinakamapanganib na toro sa rodeo ang mga ito. May nakaligtaan ba kami? Ipaalam ang iyong opinyon. Salamat sa panonood. Magkita tayo muli. Maging matapang at mamuhay ng may tapang.